Ikaw? Hindi ko na inaasahang makikita ka pa muli. Talagang hinalap ko ang tinitira niyo, Aling Belen. Bakit? Para lukuhin at paasamin na naman ako sa isang huwad na pag-asa? Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Mapalalaya nga ba ang puso at isip sa pamamagitan ng pagtanggap sa masasakit na nangyayari sa ating mga buhay? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Belen sa ating dulang sa kanyang panahon. Aling Belen! Ikaw yung tumawag sa akin sa telepono? Oo. Ako nga ho. Oo nga. Nakilala rin agad kita. Dahil diyan sa suot mong kulay maroon na bisidang uniforme kapag nangungulekta ka ng abulig sa simbahan. Halika. Maupo ka na rin dito sa mesang pinapupwestuhan ko para makapag-usap tayo na maayos. Yun yung perang hinihingi ko sa inyo para ipamasahe ko papuntang bukid nun. Dala nyo na ho ba ngayon? Higit pa nga sa sinabi mong halaga ang dala ko. Dahil naisip ko, sasama ako sa iyo sa pagpunta mo sa bukid Ay, nun. hindi ho, Aling Belen, wag. Wag na ho kayo sumama. Ha? Ako na ho ang bahalang makipag-usap doon sa mga kumupkup sa anak nyo sa bukid nun. Ang mabuti pa ho, bigay nyo na lang lahat sa akin ang dala nyong pera at pangako, tatawagan ko kayo agad pagdating ko doon para magkausap kayo ng inyong anak. Pero 5 mahahabang taon na ako naghahanap at naghihintay na makita ang anak ko. Sabik na ako mayakap siya at mahagkan. Kaya parang awa mo na. Isama mo na ako sa pagpunta mo sa bukid nun. Ilang taon na tayong halos araw-araw na pabalik-balik sa ibaba ng overpass na to. Pero ni Anino ni Junior at ng babaeng kumuha sa kanya na nakita natin sa CCTV, hindi pa rin natin nakikita rito, kuya. Kailangan nga kasi nating magpakasakali na magagawin dito uli yung babaeng yun kasama si Junior Caloy. Nagalugad na rin kasi natin lahat ng mga palengke at presinto malapit dito sa lugar na to eh. Pero hindi pa rin natin natatagpuan ang pamangkin ko. Di naman ako po pwedeng sumuko sa paghanap kay Junior. Dahil sa ate Doring mo. Umaasa siyang isang araw kasama ko nang uuwi ng bahay ang aming anak. Hindi ko rin maubos maisip yung ilang minutong pagitan lang ng pagkuha ng babaeng yung kay Junior eh. At nang pagsundo mo naman sa kanya dapat ng araw na yun na galing siya sa eskwelahan sa ibaba ng overpass na to. Tulad nga nung nakita natin nakarecord sa CCTV. Yung ilang minutong pagkita namin ng babae nga, yun ang labis na nagpapabigat sa konsensya ko, Kaloy. Pero sino bang nakakaalam na mawawala ang anak ko ng araw na yun? Wala akong pakialam kahit dugot naman ko pa yung dinadala mo, Lady. At para sabihin ko sa'yo, hindi mo ako makukonsensya tungkol sa pinagbubuntis mong yan. Hindi uso sa akin yun. Kung gano'n, totoo nga pala mga naririnig ko tungkol sa'yo na wala kang puso, Magno. Ano? Napatunayan mo na ngayon, di ba? Minahal kita. Pati pera kinikita ko sa pagiging kasambahay na dapat para sa mga magulang ko. Binigay ko lahat sa'yo para lang sa kasiyahan mo. Buti pa yata, iwan na kita rito, Letty. Wala rin namang patutunguhan ang pag-uusap natin na ito eh. Dahil kahit ano pang panunumbat mo, hindi ko pa rin pananagutan yan.
Gawin mo kung ano gusto mong gawin sa ipinagbubuntis mong yan. Ako, inabot na kayo ng malakas na ulan sa labas, Ate Belen. Ang mabuti pa siguro, maligo na po kayo ng diretso sa banyo. Ipaghahanda ko na po kayo ng mainit na sopas para mainitan po yung sikmura ninyo. Niloloko lang ba ako ng mga taong tumatawag sa akin tungkol sa pagkawala ng anak ko, Letty? Dahil kapag pumunta ako sa lugar na sinabi nila, wala naman doon yung taong nakausap ko sa telepono. May mga tao po talagang ganun, ate. Ginagawang biro ang paghihinagpis ng kapwa. Lalo na, nakikita nila ang cellphone number nyo na nakaprint sa mga papel na dinikit ninyo sa mga poste tungkol sa pagkawala ng anak ninyo. Yung isang kausap kong humingi ng pamasahe sa akin papuntang bukid noon dahil naroon daw ang anak ko. Pagkatapos yung makuha sa akin ang dala kong pera ng araw na magkita kami. Hindi na rin ako tinawagan mula noon. Siguro po, huwag na kayo maniwala sa mga tumatawag sa inyo, ate. Karamihan po kasi, niloloko lang kayo, pinipirahan. Pero paano kung isa pala sa mga tumawag na yon ang nagsasabi ng totoo, Letty? Kaya wala akong dapat palampasin alinman sa mga tawag na yon. Dahil sa mga yun lang din ako nagkakaroon ng pag-asa. Akin na sabi ang cellphone. Ayan, drink! Akin na! Ano ba problema mo, Nardo? Bakit ba pilit mong inaagaw ang cellphone ko? Dahil dyan sa cellphone na yan, nagkakasala ka. Pinaasa mo yung matandang babae na alam mong kinaroroonan ng kanyang nawawalang anak. Pero kinukuwartahan mo na siya. Bakit mo ginagawa yung during? Bakit? Dahil gusto ko. Katulad ko, habang buhay rin siyang umasa na makikita pa ang anak niya. At katulad ko, makadama din siya ng kalungkutan sa mga sandaling dinadalaw ng mga alaala ng kanyang anak. Pero ginugulo mong katahimikan ng isip niya. Inuubos mong kabuhayan niya. Dahil sa ganong paraan, na ibabalik yung perang nauubos natin sa paghahanap din kay Junior. Masyado ka nang nawawala sa katwiran, Doring. Kagaya ng matandang babaeng yun. Iisa lang ang sakit ng loob na dinaranas natin hanggat hindi pa natin natatagpuan ang ating anak. Kaya pwede ba? Tigilan mo ng panloloko sa kanya. Anong gagawin ko, Nardo? Hirap na ang kalooban ko. Araw-araw, hindi ko alam kung paano haharapin ang buhay sa pagkawala ni Junior. Sabihin mo nga sa akin, ano? Anong gagawin ko? Ano yung ingay na yun na nanggaling sa banyo? Teka, masilip nga. Baka may pusang ligaw na naman na nagpilit makapasok sa maliit na bintana. Tsaka naninira na naman yun ang mga gamit doon. Letty? Oh, Diyos ko! Anong ginawa mo? Bakit ang dami nagkalat ng mga tableta dito sa sahig ng banyo? Letty, gumising ka! Magsalita ka! Letty! Oh, Letty, kumusta na ang pakiramdam mo? Alam mo, natuwa ako na sabihin ng doktor na nasa maayos kayong kalagayan ng sanggol na dinadala mo. Paraan po ba ng Diyos ang nangyari? Para hindi ako magkasala. Kung kaya hindi ko nainom ang mga tabletang papalaglag na ibinenta sa akin ang hilot na nakilala ko. Hindi ko na rin kasi alam ang nangyari sa akin sa loob ng banyo. Dahil nawalan na po ako ng malay sa sobrang depresyon. Oo. Siguro nga, ang nasa itaas nga ang gumawa ng paraan para iligtas ka sa isang maling desisyong tiyak na pagsisisihan mo habang buhay, Letty. Pero natatakot ako.
ako, Ate Belen. Wala akong magandang kinabukasan maibibigay sa aking magiging anak. Mabibilang lang siya sa mga batang walang magigis ng ama. Walang mararanasang isang masaya at buong pamilya. Letty, hindi mo ba nakikita ang mga puwang sa ating mga buhay na maaaring mapunan ang sitwasyon mo ngayon? Habang umaasam ako at naghihintay na makita pang muli ang nawawala kong anak. May pagkakalaog ko sa isisilang mong sanggol ang pagkalinga at pagmamahal bilang sarili ko na rin dugo at laman. Talaga po, Ate Belen. Gugup-gupin niyo kami ng aking magiging anak. Oo naman. Pero gusto ko malaman mo na ikaw pa rin ang magbubuo sa pagkatao ng iyong magiging anak bilang paghahanda sa kanya sa mas malawak na mundo. Karapatan mo yon at hindi ko aalisin yon sa iyo. Ikaw, hindi ko na inaasahang makikita ka pang muli. Aling Belen, talagang hinanap ko ang tinitirahan ninyo. Bakit? Para lukuhin at paasamin na naman ako sa isang huwad na pag-asa? Kaya ko lang naman nagawa yun dahil iyon ang naisip kong paraan para malampasan ang kalungkutan sa pagkawala rin ng aking anak. At kaya ako nandito para humingi ng tawad sa naging pagsasamantala ko sa inyong sitwasyon. Patay na ang aking anak. Pinatutuhanan niyo na isang kasamahan niya sundalo na nakaligtas sa kanilang pakikipag-inkwentro sa bundok. Ibinigay niya sa akin ang mga gamit ng aking anak, kasama ang krus na kwintas na ipinabaon ko sa kanya bago siya na destino sa malayong lugar bilang isang bagong sundalo. Masakit, hindi ba? Ang sakit-sakit malaman. Patay na pala ang aking anak. Pero ako, hindi ko alam kung kailan ako maghihintay ng mga kasagutan na matagpuan ko na ang aking anak, Aling Belen. Hanggang kailan ako hindi susuko sa bawat maglipas sa mga sandali. Para na akong malalagutan ng hininga. Hindi ko na kaya. Humugot ka ng lakas sa Diyos. May paraan siya upang bigyang kasagutan ang ating masasakit na dinaranas. Kuminsan may mabuti siyang layunin sa likod ng mga negatibong nagaganap. Dahil nagbubunga ang mga iyon ng katatagan at pag-asa. Tanging pinakalayunin ng nasa itaas ang lumago tayo sa lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Sa kabila man ng mga pagsubok, hanggang sa pagsibol ng mga bagong kabutihan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Lionel Benjamin at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutiak. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.